Kabilang ang paglalakad sa mga diskartipid ng ilan ngayong mahal ang langis. Pero ayon po sa ilang vlogger na matagal nang naglalakad ng malayuan sa Metro Manila, hindi walkable ang maraming kalsada. Sumama sa Chinito Walkers si Mark Salazar at narito po ang kanyang pagtutok. Maraming dahilan kung bakit unwalkable ang sidewalks ng Metro Manila. Iisa-isahin ko ang ilan kong nakita. Halimbawa, itong sidewalk na to, alanganin naman to sa dalawahan. Mananagiliran ng mga pedestrian, yung mga maglalakad dahil alanganin sa dalawahan tong sidewalk eh. Tara naman sa EDSA Ortigas Flyover kung saan susubukin ng overpass ang BP mo. Kagaya niyan, anong oras to ngayon? Alas 12. May heat index ka pag ganitong tag-init. Eh, lalakarin mo, wala namang bubong, hindi ba? Kung matangkad-tangkad ka pa, eh, tumbo ka dito kung hindi mo kabisado itong dinadaanan mo. Kasi talagang yuyuko ka. Okay na raw ito kaysa pedestrian lane sa baba. Hindi senior friendly. At saka dapat, pedes muna bago yung masasakyan. Wala, hininto ka. Sila lahat, ganun. Totoo. Kaya nga naglalagay ng pedestrian, di ba? Oo, pedestrian. Basta sige. Hindi Wala namang mga stoplight. Hindi tayo pedestrian. Tumakbo ka na lang, di ba? Kaya nga. So, lagi kang may risk. Ay, kahit saan. Dito naman sa EDSA Balintawak, okay na sana at may pa-elevator sa mga tatawid. Ang problema rito, kung halimbawa meron akong PWD na sakay ko sa wheelchair, eto rampa niyan. Diretso na kami sa EDSA ng aking PWD. Mali. Sa Maynila naman, nakipagkulab ako sa mga vlogger from Lasal, ang Chinito Walkers. Nagsimula sa trip-trip lang ang ngayoy kampanya na nila para sa safe and walkable Metro Manila. Sobrang haba po ng pila ng LRT na umabot sa labas. College kami, college friends. Parang sinabi lang namin, what if lakaran natin from Lasal to bahay natin. That one video kind of blew up on TikTok. Parang na-open yung eyes namin na parang mahirap pala talaga maglakad sa Metro Manila. Naglakad kami mula sa kanilang campus sa Taft Avenue papuntang Quirino Avenue. Every time we step outside, we definitely have to be attentive and alert pa rin sa surroundings. Kahit sanay na, it's not an excuse to just, not look around. Kasi technically danger zone na to eh. Like, ano to naman ang kotse. Iba ang risk ng tag-init sa Taft, iba rin ang risk pag tag-ulan. Pag tag-ulan, ito ang panukat natin. So how dangerous? Is it 6 feet dangerous? Is it 5 feet dangerous? Yan ang kalsada na to pagka different seasons. Sa maraming parte naman ng Quirino Avenue, sama-sama na sa bangketa ang illegal parking, palikuran ng tao at hayop. Tinamaan mo yung isang pagsubok. Seryoso? Tinamaan mo. Okay. Ayun yung mahirap dito, may mga landmines talaga. Grabe. Kung meron kang naka-wheelchair, hindi ka makakababa. Ano mang kondisyon ng Quirino Avenue, susuungin na mga walang choice. Tag-ulan. Ako, hanggang dito yata. Kasi ba agad Tumawid dito ako mga... dyan. Talaga? Galing po ako ng station. Sige rin, diretso pa rin pasok. Diretso pa rin po. Ito nga pala ang Matcha Bridge kung tawagin ng Chinito Walkers. Hindi dahil sa matcha green tea kundi ang kakulay nitong ilog. Mahilig ka po ba sa matcha? Medyo. Dito po kasi may only matcha. Only production. Tawag namin po dito the unlimited matcha. The Matcha River, Lakad pa ng konti, mararating mo naman ang Rocky Road na tadtad ng dumi ng hayop at tao at mga bubog. Hanggang sa umabot na kami sa Quirino Avenue corner Osmeña Highway para sa Mission Impossible na tinatawid ng mga pedestrian. Paano kung tatawid ka doon? Wala ka namang pedestrian lane. Wala ka namang overpass.
Paano ka pala pupunta doon? Nakatawid kami sa Osmeña pero hindi ko na pinilit yung patawid naman ng Quirino dahil baka ma-jaywalking na kami. Ang realization ko sa halos 2 kilometrong nilakad namin, Galing ang Quirino Avenue, dito talaga yung lalakarin mo dahil pa San Juan ka, halimbawa. May edad ka, PWD ka, hindi obra. Hindi talaga kayang lakarin ng isang ordinaryong mortal. The ways na tinayo yung mga sidewalk, yung mga roads, parang prioritize po talaga yung mga cars before pedestrian. ang sabi ng Chinito Walkers, sana dumating din ang panahon na mabigyan ng prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga pedestrian. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.